ito ay naku dapat na balik dahil siya'y naglaban. Araw na ng labay ng kanyang asawa. Siya'y nakaramdam ng sobrang sakit. Lalo na nung nakita niya ang kanyang mga anak na walang tatay na magtataguyod sa kanila. Sa sobrang lungkot, sa sakit na naramdaman ni Teresa, wala na siyang maisip kundi ang kanyang mga anak. Paano niya may tataguyod ang kanyang tatlong anak sa ganitong sitwasyon? Bakit mo kami iniwan? Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Mare, nakikiramay ako. Magpakatatag ka. Huwag na huwag kang susuko. Maraming salamat, Marla. Dahil nandyan ka. Sige, Mare. Una na ako. Maraming salamat po, Marla. Gusto mo naman magkakitaan, Ray? Si Robert ang kaibigan ni Jose. Robert naman, pwede ba na sa ibang magkakataon na natin yung pag-usapan? Pasensya na, Mare. Gusto ko naman matulog. Anong trabaho ba yan? May alam akong bar. Nangangailangan mong tao ngayon. Baka gusto mo, ayaw na daan kada araw. Pasensya na, pero ayaw ko si Tim Smith na nagpupunta ako sa bar. Wala na sa dito at kailangan mo ng pera. Magdahan-dahan ka nga sa pananalita mo, Robert! Pasensya na. Mauna na ka ba? Nahilibing na si Jose dito. Ngunit simula pa lamang pala ito ng pagsubok ni Teresa sa kanyang buhay. Dahil wala pang 2 linggo, ay sinugod ang kanyang punsong anak na si Annie sa ospital. Ani, anak! Bakit tatag ka, ha? Nandito na si Mama! Dok, kamusta na po ang kalagayan niya? Nasa mabuting kalagayan naman po ang anak niyo. Nawalan lamang po siya ng malay dahil sa inutan po. Sige po, mauna na ako. Maraming salamat po. Alis mo na si Mama na. Pagbalik ko, kakain tayo ng sarap. Makatihin dyan. Bantayin niyo muna si Annie, ha? Babalik agad sa Mama. Sa sobrang desperado ni Teresa na makahanap ng trabaho, ay napilitan siyang puntahan si Robert na nag-alok sa kanya ng trabaho sa isang bar. Mare, bakit na pa rito ka? Pasensya nang nahuli. Gusto ko sana malaman kung tumatanggap pa yung bar nila. Ahin ba? Oo, tumatanggap pa rin sila. Bakit? Interesado ka na ba? Oo, kailangan ko tagal ng pera. Tara, sumunod ka sa akin. Nalaman niya ang trabaho na kanyang papasukan. Kahit nalabag sa kanyang kalooban, wala siyang magawa, kundi gawin ito. Kahit gaano pa ang parumi ang maging tingin niya sa kanyang sarili, dahil ang tanging iniisip ko na lamang ay ang kalagayan ng kanyang 3 anak. Mga anak, kain tayo. Ito may dala akong yempo. Nay, paano po tayo nagkaroon ng ganito? Huwag na madaming tanong, anak. Kumain ka na lang. Pinagpatuloy ni Teresa ang kanyang trabaho. Ngunit hanggang kailan niya pa nga ba kayang masigura ito na alam ang iba't ibang amoy ng laway ng iba't ibang lupa? Robert, hindi ko na kaya itong ginagawa ko. Pakiramdam ko, nagtataksil ako sa asawa ko. Aalis na ako, hindi ko na kaya pang sigurahin ito. Hindi kita pipigilan. Pero mahiling ako. Mahiling, kriyan kita murang dapat pasihin mamayang gabi. Hindi basta-basta ito mga Teresa. Yung abigatin ulit sa mga ito. Malaking pera ang nakataya. Sige, pero ito na ang huli. Oo. Paalis na si Teresa na nakasakay sa motor ng kanyang kliyente. Ngunit, Sige na ito. matapos ang mahabang gabi, ay nakauwi na si Teresa sa kanyang tahanan at nakitang maghihintay si Mac sa kanyang pagtabi. O anak, tulog na ba si Annie at David? May dala akong pagkain. Gusto mo ba? Nay, ano ba talaga ang trabaho mo? Trabaho ko anak ay pag-aaral sa bukid. Pasensya ka na kung hindi ko agad sabi sa inyo. Ayaw ko lang mag-aaral. Huwag kang magsinungaling. Wala pang isang buwan nung namatay si Ethan. Kung sino-sino na inaararo mo. Anak, ano ba sinasabi mo? Nakita kita. Sumakay sa isang motor. May kasamang lalaki. Diyan sa bar sa may kanto. Anak, magpapaliwanag ako. Sa sobrang galit ni Mac sa kanyang ina, ito'y tumakbo palabas sa kanilang
pinagmasdan ito ni Teresa. Mac, anak! Bumalik ka! Lumayo ka sa akin! Habang tumatakbo si Mac, ay bigla na lamang may huminto ng motorsiklo sa kanyang harapan. Hold up to! Bigay mo na ang pera mo! Wala po akong pera! Ibigay mo na lang! Ipaputok ko to! Mac! Sagot na! Anak!